the indigenous peoples and their rights to ancestral domain. Okay, magsimula ako sa isang quotation mula kay Macleing Dulag. Sana yung mga kabataan na narito kilala si Macleing. Siya ay isang leader ng mga katutubong Kalinga ng Kalinga Province. Nabuhay siya mula 1930 hanggang 1980. Sabi ni Macleing Dulag, if the waters of Kayakayam, ito ang Chico River, and Pasil are dammed, who will live in these dammed waters? Crocodiles. Who will crocodiles eat? People, I say to you, the question of the dams is not a political one. The question is life, our Kalinga life. And what is the most precious thing to a man? Life. If life is threatened, what ought man to do? And this he must do, otherwise he is dishonored. That will be worse death then. If we do not fight and the dams push through, we die anyway. If we fight, we die honorably. I exhort you all then, kayaw, or struggle. And because we fight now, our children may win and keep this Kalinga land. And the land shall become even more sacred then, nourished by our sweat and blood, than we who sacrificed that they may live and be secure and happy shall abide with them and nurture the generations, guarding the fields, the papayao, the ili, blessing their lives till endless time. Ito ay ipinahayag ni Macleing Dulag noong February 1975 bilang tugon sa plano na pagtatayo ng Chico River Basin Hydroelectric Project, kung saan 4 na hydroelectric dams ang itatayo sa mga probinsya ng Kalinga at Mountain Province na magdi-displace sa approximately 100,000 Kalinga at Bonto. Tinutulan ito ng mga Kalinga at naging matagumpay sila sa pagpapatigil sa proyektong ito. Pero nagbuwis ng buhay si Macleing Dulag noong 1980. Pinaslang siya ng mga puwersa ng militar nung kapanahunan ni Ferdinand Marcos Sr. So ang objective ng talakayan natin ito ay to examine the intricate relationship between indigenous peoples and their ancestral lands and domains. Mamaya ipapaliwanag ko sino ang mga indigenous people, ipapaliwanag ko ang kahulugan ng ancestral land, ipapaliwanag ko rin ano ang ancestral domain. So, simulan ko sa definition ng indigenous people. Meron tayong 2 definition. Ang unang definition ay nanggagaling sa aking disiplina, ang antropolohiya. Ang pangalawang definition ay nanggagaling sa ating batas, ang Indigenous Peoples Rights Act. Ano ba ang sinasabi sa anthropological definition? Indigenous people refer to the original inhabitants of particular territories. They are often descendants of tribes people who live on as culturally distinct colonized peoples, many of whom aspire autonomy. So sila ang original naninirahan sa Pilipinas. At dahil nasakop tayo ng mga dayuhan, merong mga ilan sa kanila na napanatili nila ang kanilang mga katutubong kultura, praktika, gawi at tradisyon na naiba na sa mayorya ng mga Pilipino. So ang larawang ito ay isang kalinga ng pamayanan ng Dananaw
sa Kalinga Province. Dito ako gumawa ng fieldwork sa loob ng 10 taon para sa aking disertasyon sa UP. Ang ikalawang definisyon ay mula sa Republic Act 8371 na binanggit kanina ng ating kasamahan sa UP Kalilayan. So ipinatupad ito noong 1997. Ito ay tinatawag ding Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Mahaba yung definition kaya hindi ko nababasahin lahat. Pero yung huling bahagi ng definition, sinasabi nito, through resistance to political, social, and cultural inroads of colonization, non-indigenous religions and cultures, they became historically differentiated from the majority of Filipinos. So bago pumasok ang mga dayuhang Kastila, halos magkakapareho naman tayo ng kultura. Pero merong nasakop tulad nating mga Katagalugan at meron namang hindi nagpasakop tulad nga ng mga Kalinga. At dahil dito, nagkaroon ng pagkakaiba sa ating mga kultura. Ilan ba ang katutubong Pilipino? Merong pagkakaiba-iba ng opinyon. Ayon sa 2010 Census of Population and Housing, indigenous peoples, hindi naniniwala sa census na ito. Sabi nila, palagay nila, mga 12 million ang indigenous people sa Pilipinas out of more than 100 million. So ang laki ng disparity, 4 million to 12 million. Sana maiwas to, ano ang tamang pagbibilang. Pero ang importante rito ay ang pagtalakay natin tungkol sa kanilang katangian. Bakit raming mga grupong etno-linguistiko sa Pilipinas? Kasi ang Pilipinas ay isang archipelago. Binubuo tayo ng 7,500 islands. Paki-correct na yung mga dating nakakaalam na 7,107 kasi mas marami nang nabibilang na mga isla ngayon. At dahil marami tayong isla, maraming iba't ibang kultura na nag-emerge sa mga islang ito. So isang pagtansya, merong at least 106 ethnic groups sa Pilipinas, pero probably more kasi napakaraming wika sa Pilipinas at alam natin na ang wika ang basis para sa ethnicity or group identity. At sa bawat wika, meron pang mga dialekto. So ang Tagalog ay isang wika, iba ang Tayabas Tagalog versus Manila Tagalog versus Bulacan Tagalog. Ang Ilocano ay isang wika, pero meron ding mga dialekto ng Ilocano at ganun din sa mga iba pang wika sa Pilipinas. At iba ang ating religious traditions tulad ng Katolisismo, evangelical religions, Islam, at yung mga nakapagpanatili ng mga katutubong paniniwala. Sino ba ang mga katutubo sa Pilipinas? Dahil napakarami, hindi ko na ililista lahat, pero kinulumpon ko sa mga generic categories tulad ng mga Negrito o mga Ita, mga mamamayan ng Cordillera, mga mamamayan ng Cagayan Valley, mga Mangyan, mga katutubong mamamayan ng Palawan, mga katutubo ng Kabisayaan, mga lumad sa Mindanao, ito yung mga hindi Kristiyano, hindi Muslim sa Mindanao, at ang mamamayang Bangsamoro ng Mindanao. Pasensya na, hindi ko na matatalakay ang bawat isa, mamaya sa open forum, maari nating talakayin ito. Ano ang sinasabi ng batas? Sabi ng IPRA, Section 7, merong rights to their ancestral domains ang mga katutubong Pilipino. At bakit rights? Plural. Kasi marami ito, bundle of rights ito. Tulad ng right of ownership,
right to develop lands and natural resources, right to stay in the territories, right in case of displacement, right to regulate entry of migrants, right to safe and clean water, air and water, right to claim parts of reservations, and right to resolve conflicts. Ano ba ang ancestral domain? Ito naman ang definisyon ng IPRA ayon sa Chapter 2, Section 3A. Ancestral domains refer to all areas generally belonging to indigenous cultural communities, otherwise known as indigenous peoples, comprising lands, inland waters, coastal areas, and natural resources therein, held under a claim of ownership and occupied, possessed by indigenous peoples, by themselves or through their ancestors, communally or individually, since time immemorial, continuously to the present. So pag domain, hindi lang kalupaan kasi kasama ang mga katubigan, kasama ang mga natural resources sa ilalim ng mga lupang ito. Maaring meron itong titulo o walang titulo, pero parte pa rin ito ng kanilang karapatan. At kaya tinatawag na ancestral kasi ang kanilang mga ninuno pag-aari ang mga lupaing ito at nagpapatuloy hanggang kasalukuyan. Sige, lampasan ko to, no? Ano naman ang ancestral land? Ancestral land ay land, lupa, occupied, possessed, and utilized by such individuals, families, and clans who are members of indigenous peoples since time immemorial. Kasama rito ang mga residential lots, mga rice terraces, mga taniman ng palay, private forests, Sweden farms o mga kaingin, at mga tree lots. Pansinin natin na merong mahigpit na ugnayan at ang lupa at kultura ng mga katutubong Pilipino. Ayon kina Jordan, Domosh at Roundtree, sabi nila, ethnic groups often practice unique adaptive strategies and normally occupy clearly defined areas, whether rural or urban. In other words, the study of ethnicity has built-in geographical dimensions because such peoples typically occupy territories. We can map ethnic formal culture regions. For these groups, place and region provide a basic element in their ethnic identity. Tignan natin ang kaso ng Pilipinas. Marami sa ating mga katutubong Pilipino, ang katawagan nila sa kanilang sarili ay may kinalaman sa kanilang teritoryo. Halimbawa, yung mga bukidnon ng Mindanao, o pati na rin sa Negros at sa Panay, mula sa salitang bukid na ang kahulugan ay bundok. Mga gubatnon ng Mindoro at ng Romblon, mula sa salitang gubat, forest. Ifugao, mula sa salitang ipugo o mga mamamayan ng kilalang daigdig. Mga igorot, mula sa salitang igolot, ibig sabihin mga taga-gulod. Ikalahan, people of the forest. Iraya, people of the upstream. Mamanwa sa Mindanao, people of the forest. Tagbanwa ng Palawan, people of the forest din ang kahulugan. Taubuid sa Mindoro, people of the mountain, yung bukid naging buid. Tingyan ng Abra, people of the uplands, kasi tinggi ibig sabihin upland. So, ang identidad ay nakatali sa kanilang teritoryo. Tignan natin ang espesipikong mga grupo. Una, ang mga Blaan ng Mindanao, isang grupong lumad. Sabi sa isang pag-aaral,
The Blaan value land in the same manner that they value life. The natural environment is the heart of their culture and identity. Blaans believe that gods and spirits inhabit the natural environment. Thus, they revere to this as a sacred realm. This faith that they have encourages them to be a good steward of the nature which encompasses the substance that land has. Ito ang larawan ng mga Blaan ng South Cotabato at Sarangani. Pinagpatuloy pa ni ng Esguerra, Blaans state that land is very important to them and they have strong care to their land because it is their main source of food, income, and leisure pursuit. And it even directs them to their inter- and intra-tribal conflicts. So para sa kanila, land is sacred, source of wealth, it is a status symbol, source of power, it is source of kaginhawaan, it is desired property, heritage, identity, and life. Punta naman tayo sa mga agta. Alam natin may mga agta kabilang na sa Aurora at kabilang na sa mula Cagayan hanggang sa Sorsogon, sa Sierra Madre. Sa mga agta ng Palanan Isabela, may iba't ibang klase sila ng klasifikasyon ng lupa. Tulad ng beach areas, beach forest, lowland dipterocarp forest, mountain slope forest, and dwarf montane forest. May iba't ibang katawagan. So ito ay larawan ng mga agta ng Palanan at makikita sa baba ang kanilang tahanan na kanilang binubuhat kung lilipat sila ng tirahan. Tignan naman natin ang mga Mamanwa, isang grupo rin ng mga Negrito sa Surigao at Agusan. Sa isang pag-aaral na ginawa ko noong pang 2005, nakita ko na the Mamanwa respect the physical environment. They are not indiscriminate in extracting resources from the environment. Because they believe in the Diwata, they have fear in offending this Diwata when they go about their sweetening, hunting, fishing, and foraging activities. So tahanan ng mga Diwata ang kalupaan at kagubatan kung kaya't hindi sila basta-basta namumutol ng mga puno. So sila ang mga protector ng ating kapaligiran. Sa mga Kalinga, kung saan gumawa rin ako ng pag-aaral, nakita ko rin na iba't iba ang klase o kategorya ng mga lupa. Ang mga rice terraces ay pag-aari ng grupong mag-anak. Ang mga kaingin, pag-aari mo hanggat tinatrabaho mo. Pero kapag hindi mo na tinatrabaho, hindi na ito sayo. Ang mga woodlands o yung mga kakahuyan ay pag-aaring ng pamilya. Ang mga gubat ay pag-aari ng buong komunidad. Ang mga libingan ay pag-aari ng mga ninuno at ng mga espiritu, hindi pag-aari ng taong nabubuhay pa. At ang residential areas, pag-aaring pribado. So iba ito kesa sa klasifikasyon natin sa kapatagan, kung saan meron tayong torrents title at individual lamang ang pag-aari sa lupa. Nabibig ko kanina yung Chico Dam at alam natin tinutulan ito ng mga Kalinga. Ito nga ang tugon ng isang leader ng mga Kalinga, hindi si Macleing Dulag, sa Chico Dam. Sabi niya, you ask if we own the land, where is your title? Pero paano ba aariin ang lupa ng tao? Dahil ang tao, inaari ng lupa. Papaano mangyayari na isang kapirasong papel
ay pwedeng patunay ng pag-aari kung mas matanda ang lupa kesa sa papel. Ito ang lohika ng mga Kalinga. At para sa kanila, ang lupaing Kalinga ay minana mula kay Apo Kabunyan. At kung gayon, ito ay sagrado at mula rito ang kabuhayan ng mga Kalinga. Ito ay binanggit ni Gawgaw, isang leader ng mga Kalinga noong 1974. Sabi niya, ipinagtanggol namin ang lupaing Kalinga mula sa mga Espanyol, sa mga Amerikano at sa mga Hapon, kung kaya't patuloy namin itong ipagtatanggol. Noong 1986, nang mapatalsik ng mga Pilipino si Ferdinand Marcos Sr. noong People Power Revolution, ang unang-unang proklamasyon ni Cory Aquino, ang bagong Pangulo, ay hindi na itutuloy ang Chico Dam. So nakita natin na naging matagumpay ang sama-samang pagkilos ng mga Kalinga at Bontoc na suportado ng iba pang mga Pilipino. Punta naman tayo sa kasalukuyan. Kasi sa kasalukuyan, meron na namang bagong dam na itinatayo sa Aurora at sa Quezon. Ito ay ang Kaliwa Dam, 60 meters high at 27.7 ang haba ng tunnel na hinuhukay na sa kasalukuyan. Ito ay isang proyekto ng MWSS na ang sinasabi na makapagbibigay ng tubig sa Metro Manila dahil kulang na kulang ang tubig sa Metro Manila. Itatayo ang mismong dam sa border ng General Nakar at ng Infanta sa halagang 12.2 billion pesos. Pero ang perang ito ay utang natin sa China. Sinimulan ang construction ng 2019 at inaasahang matapos ng 2024. Sa kasunduan sa China, kung sakaling hindi makapagbayad ang Pilipinas, ang mananaig na batas ay ang batas ng China at hindi batas ng Pilipinas, at maaring bayaran ng Pilipinas ang utang na ito sa pamamagitan ng mismong mga lupa sa Pilipinas. So yan ang kasunduang pinirmahan ni President Duterte. So ito ang scheme noong tunnel at lalabas mula sa reservoir, lalabas ito sa Tanay, Rizal. Ito ang mga lugar na maapektuhan. Sa Tanay, ang Daraitan, Sampaloc, at ang mga barangay at sityo nito. Sa Quezon, ang General Nakar at ang Infanta. Ang mga katutubo na maapektuhan ay ang mga dumagat at remontado. Merong 2 ancestral domain titles sa lugar na ito. Isa ay matatagpuan sa General Nakar at Boundary, Dingalan, Aurora. At ang pangalawa ay isang ancestral domain title sa Tanay, Rizal, boundary ng Santiago, Laguna. Ang larawang ito ay grupo ng mga umiray dumagat na nakasabay ko, kasabay ng jeepney, nakasakay kami sa jeepney, sila ay nasa ibabaw, ako nakasabit sa tabi ng pasahero sa gilid ng driver. Mula sa Dilasag, papunta kami ng Dinapige, Isabela noon. Merong mga sacred sites ang mga katutubong dumagat na mailulubog ng dam na ito. Ito ay matatagpuan sa Tanay, Rizal, kabilang ang Tinipak Caves, Tinipak Falls, Mamara Burial Grounds at Tinipak Spring. Sa Magsaysay, Quezon naman, mailulubog ang Makidata Burial Site ng mga dumaga at ang Sitio Yokyok
burial grounds. Ito ay tinutulan ng mga kapatid nating dumagat at remontado dahil para sa kanila, babahain ang kanilang mga lupang ninuno, ilulubog ang kanilang mga sagradong lugar, maapektuhan ang turismo sa lugar tulad ng Tinipak Falls, at maapektuhan din ang National Greening Program sites ng DENR sa mga lugar na ito, magkakaroon ng epekto sa kanilang kabuhayan at sabi nila wala naman kaming tutol sa mga dam pero ito ay napakataas na dam na masyadong delikado na kapag lumindol kami ay nanganganib at maaari ding makaapektuhan ang mga halaman at hayop na matatagpuan sa kagubatan sa mga lugar na ito. Ngayon, gusto kong ipaliwanag na bago aprobahan ng gobyerno ang anumang proyekto, merong binubuo ang DENR na komite na nagsusuri sa mga proyektong ito. At ako ay naging miyembro ng Environmental Impact Assessment Review Committee. At naipahayag ko noong pang October 7, 2019, bilang miyembro ng review committee na hindi ko ine-endorso ang proyektong ito dahil sa napakatindi nitong epekto sa mga kapatid nating dumagat at remontado. Pero ganun pa man, itinuloy pa rin ng ating gobyerno ang proyekto kahit pa man meron akong ganitong posisyon. Hindi, ito ang aking last slide, hindi unique ang problema ng mga kalinga, ng mga dumagat at remontado. Napakaraming mga banta sa buhay ng ating mga katutubong Pilipino dahil sa in-migration ng iba pang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga teritoryo, dahil sa pagpapatayo ng mga malalaking minahan, dahil sa mga proyekto sa logging sa mga kagubatan, dahil sa pagpapatayo ng mga dam tulad ng Kaliwa Dam, at dahil na rin sa nangyayaring militarisasyon sa kanilang mga teritoryo dahil sa labanan ng AFP at NPA at ang mga katutubong Pilipino ang naiipit sa gitna. So ito ay isang panawagan para sa atin na tayo ay pumanig sa hanay ng ating mga kapatid na mga katutubo para maipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupang ninuno. Alam ko magkakaroon tayo ng open forum, pero kung kulang ang oras, pwede nyo kong i-email sa ntcastro1@up.edu.ph. Pwede rin ninyong panoorin ang aking mga YouTube lecture videos. Pakihanap na lang ang Nestor Castro o kaya Ncastro87 at paki-like na rin at paki-subscribe. Maraming salamat at dito ko tatapusin ang aking presentation.